Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno at shoutout kay Goshen PH. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang makitang hindi nagsasalita ang apelyidong Zuang, at gustong magalit ngunit hindi magawa, hindi sinasadya ni Han Sanchen na pilitin siya. Kaagad pagkatapos, tumingin siya kay Ji Guchu sa tabi niya, Mr. Go, ngayon ay ang Huangrong mo na. Bahagyang kumunat ang noo ni Guchu. Ang apelyidong Zuang ay talagang may kakayahan, ngunit hindi ito ganoon kalakas. Bagamat medyo immoral ang mataas na presyo ni Han Sanchen, normal pa rin ito. Pero iba ako, may malaking negosyo ang pamilya Go. Bagamat 10-10 bilyon ay talagang sapat na malaki, talagang gagawin nitong hindi komportable ang pamilya Go sa loob ng ilang panahon, ngunit hindi nito pipigilan ang pamilyang Go na gumana. At kapag naubos na ang kalahati ng batch ng mga paninda na ito, ang malungkot na pamilya ay magiging normal gaya ng dati, at ang paglipat ni Han Sanchen ay natural na walang epekto sa malungkot na pamilya. Kaya naman, talagang curious siya, saan nakuha ni Han Sanchen ang kumpiyansa na isipin na ibibigay niya sa kanya si Huangrong. Sa pag-iisip nito, sinabi ni Guchu, "Sir, mangyaring linawin." Sinabi ni Han Sanchen, "Hindi ito tahasang pahayag, gusto ko lang anyayahan ang malungkot na anak na manood ng isang pagtatanghal." Oh, hindi sumagot si Han Sanchen, bumangon lang siya at tumayo, humarap sa lahat, at nagsabi, "Alam ko, marami sa inyo ang labis na nagagalit na makita ako, at masasabi ko pa nga ito, kung walang kaayusan sa Yetian City, dapat ay labis kayong nabalisa. Gusto mo bang tamaan ako?" Sa pagitan ng mga salita ay walang tugon mula sa eksena. Gayunpaman, ang mga mapanghamak na mata ng maraming tao ay naipaliwanag na ang problema. Masasabi pa nga na kung walang City Lord, tatalunan nila si Han Sanchen ngayon. Ano, you dare not admit it? Han Sanchen sneered disdainfully. Snap! Nagkaroon ng muffled sound, at isang malakas na lalaki ang tumalon sa mesa at galit na sumigaw, "Fuck, I have tolerated you for long time. Originally, I didn't want to talk to you bastard for the sake of the Lord's Scale and Luo, but you know the bastard city and Luo, nagkunwaring agresibo ng paulit-ulit, not to mention na tamaan ka, pinatay lang kita. Ano ang magagawa ko? Sa unang taong tumayo, ang pangalawa at pangatlo ay sunod-sunod ding tumayo. Nang makitang may mali, nagmamadaling gustong pigilan ito ni Luo Jin, ngunit pinisil siya ni Han Sanchen. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, "Gusto mo ba akong patayin? Hindi naman imposible pero ang daming gustong pumatay sa akin, sino ka ba with you few bugs? Fuck you, what are you talking about? Do you fucking believe that I'm going to break your neck right now? Go on, guys, bumangon ka para sa akin." Wow, this time, hindi lang maraming tao sa hall ang tumayo, pero diretsyong tumayo din ang maraming tao sa labas. Hindi naman nagpanik si Han Sanchen, ngunit mahinahong din ilang ang bilang ng mga taong tumayo. Ilang daang tao lang, na may mapanghamak ng ngiti, tumingin si Han Sanchen sa unang taong tumayo at malamig na sinabi, "Gusto mo akong patayin, kaya bibigyan kita ng pagkakataong ito. Gayunpaman, batay sa iyong daan-daang tao, sa tingin ko ay baka ikaw ang patayin sa halip na ako. Well, I'll give you a quarter of an hour. You'd better call thousands of people." Nako, oo, kung sino mang tatawagan mo ang pumatay sa akin, hindi lang ikaw ang mananagot, pero at the same time, lahat ng ari-arian ko lahat sila ay pantay-pantay na ibabahagi sa iyo. Noong una, si Han Sanchen ay labis na hindi nagustuhan, ngunit ngayon ay direktang itinatapon ni Han Sanchen ang pag-aari upang mahalin ang lahat sa kanya.
Hindi ba ito ay isang karaniwang legal at makatuwirang pagpatay at pagnanakaw? Sa buong buhay nila at paglaboy-laboy sa mga ilog at lawa. Sa buong buhay nila, ito ay talagang ang unang pagkakataon na sila ay nakakita ng isang panipi, lungsod. Sinabi ni Han Sanchen ginagawa. Tanong ni Guchu. Hindi sumagot si Han Sanchen, ngunit may sumimangot sa sandaling ito, maaaring gusto niya. Maraming tao ang lumingon kaagad, at walang makahuhula kung ano ang gagawin ni Han Sanchen. Kung ang isang tao ay gumawa ng ingay sa oras na ito ay natural na maakit ang atensyon ng maraming tao. Sensational. Sinagot ng lalaki ang sarili niyang sagot. Nang makita na ang lahat ay ganap na naguguluhan, nagpatuloy siya, marahil, wala talaga siyang pera, ngunit kahit na nakakuha siya ng sapat na limelight pagkatapos niyang magtagumpay, palagi siyang magiging malinaw tungkol sa susunod na mangyayari. So, instead of dying a cowardly death at that time, it's better to come out like this now. At least, if you fight 100 people by yourself, you will be honored to die. Ang taong ito ay tulad ng isang kandila, tumitingin sa liwanag ng araw sa buong buhay niya, ngunit walang magawa tungkol dito. Sa huli, makukumpleto lamang niya ang hamak na wakas sa pamamagitan ng pagsunog ng sarili. Nang marinig ng lahat ang mga salita, sunod-sunod silang tumango. May sense naman ang sinabi niya. Ngunit ano ang kinalaman nito kay Huang Rong? Ang ganitong uri ng paliwanag ay maaaring ipaliwanag ang kanyang pag-uugali, ngunit para kay Guchuan, dapat ay wala pa rin itong kinalaman sa kanyang sariling Huang Rong, kaya nagtanong siya muli. Bahagyang nahiya ang mukha ng lalaki, ngunit saglit lang, at bigla itong ngumiti at sinabing, napakasimple, ito ay nakikipaglaban sa iyong buhay. Alam ng lahat na ang malungkot na anak ay palaging mabait at magaling sa mga bagay-bagay. Nagtanghal siya ng isang mapait na eksenang binugbog ng daan-daang tao. Hindi masama na kidnapin ka sa moral o hindi kay Huang Rong. Malayo ang paliwanag, ngunit tila may katuturan ito pagkatapos pag-isipan ito. Ang ilang mga tao ay tumango, ngunit ang ilan ay hindi nagpahayag ng kanilang mga opinyon, na iniisip na ang gayong paliwanag ay masyadong katawa-tawa. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen. Sa pagharap sa mga chismis na ito, wala siyang pakialam. Sasabihin ng oras ang lahat, at ito ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang paliwanag. Sinamahan si Ivory, dahan-daang lumabas ng bulwagan si Han Sanchen. Ang mga tao sa bulwagan ay sumunod na malapit sa likuran at sunod-sunod na lumabas. Lahat sila ay curious sa kung ano ang nangyayari, at mas lalo silang na-curious kung paano haantong si Han Sanchen. Sa oras na ito, sa labas ng bulwagan, pagkatapos ng mabulisisayo ng tao ngayon lang, hindi bababa sa 8 o 9 tao ang nakatayo sa audience, malamig at nanghahamak na nakatingin kay Han Sanchen. Ngumiti si Han Sanchen, ang mga taong ito lang. Mahigit 900 tao, at ang isang subo ng laway ay maaaring malunod sa iyo, halimaw, at ikaw pa ang nagsasalita. Naiinis na sigaw ng lalaki. Tumawag ka pa. Pagkatapos magsalita ni Han Sanchen, sinulyapan niya ang lahat ng taong naroroon, at sinabing, maaari akong sumumpa sa harap ni Lord Luo na kahit gaano pa kayo karami sa pagkubkob na ito, hindi ito ang tinatawag na tagumpay na walang puwersa ay hindi tungkol sa pananakot ng iilan ng mas marami. Kung matatalo ako, walang kinalaman sa iyo ang kamatayan at pinsala. Paano? Bagamat hindi malakas ang boses, sapat na itong tumagos sa pandinig ng lahat, at sapat na rin ito upang mabiga ang puso ng lahat. Kung manalo ka at may pera, wala kang pananagutan, at kapag natalo ka, wala kang responsibilidad. Hindi ka ba nangangahas na gawin iyon? O, lahat ba kayo ay duwag na ang alam lang magsalita? Ngumisi si Han Sanchen. Fuck, I don't want to do anything at first. Although I can't stand this idiot, I don't want to participate because it's not a human thing after all. But now, this guy's words are too presumptuous. My brother guys, stand up for me. Fuck, hindi mali ang sinabi mo. Kung hindi mo ipapakita sa kanya kung gaano kalakas ang ganitong klase ng basura, hindi niya talaga alam kung gaano karaming mata si Lord Maria. Mga kapatid, paglaruan mo siya. Kasunod ng panunuya ni Han Sanchen, parami ng parami ang tumayo. Hindi napigilan ni Guchu na panasan ang pawis sa kanyang noo. Talagang hindi niya maintindihan kung ano ang gagawin ni Han Sanchen.
Hindi kaya tama na talaga ang dating tao, na gusto ni Han Sanchen na banta ang sarili niyang buhay, kidnapin siya sa moral, at pilitin siyang ibigay sa kanya si Huang Rong. Gayunpaman, gaano man siya kabait, imposibleng mamigay na lang siya ng 10-10 bilyong baniling materyales sa iba. Kahit na dumating ang Bodhisattva, wala siyang ganoong kabaitan, tama ba? Hindi nagtagal, parami ng parami ang mga taong nasa ilalim ng lupa ang tumayo sa entablado, mula sa unang 8 o 900 tao, hanggang sa mahigit 2,000 sa isang iglap, at marami sa kanila ay mga tulisan ng mayayamang negosyanteng ito. Noon lang bahagyang nasiyahan si Han Sanchen, bagamat mas malala pa rin ito, halos pareho lang. Pagkatapos sabihin iyon, lumingon si Han Sanchen kay Luo Jin, siya nga pala, Lord Luo, pwede ba kitang guluhin? Nakabawi si Luo Jin mula sa hindi kapani-paniwalang pag-iisip, tumingin kay Han Sanchen, at sinabing, mahal na panauhin, ano ang problema? Gusto kong problemayan ang City Lord Luo na magpadala ng mga katulong para linisin ang lugar na ito, kung hindi, kapag nagkaroon ng away, natatakot akong masisira itong mga table mo. Sa darating na taon, kailangan mo pang mag-auction at maghanda ng handaan. Saan ka hahanap ng mesa? Akala ko may importanteng gagawin si Han Sanchen, pero ito lang pala. Hindi alam ni Luo Jin kung dapat ba siyang tumawa o umiyak. Gayunpaman, pagdating sa mga ito, maaari lamang siyang magngangalit ng kanyang mga ngipin at iwagayway ang kanyang mga kamay, at ayusin ang kanyang mga katulong upang linisin kaagad ang eksena. Hindi nagtagal, inalis ang mga mesa, at halos walang laman ang lugar. Bisita, handa na ang lahat, gusto mo ba? Total, ang taong gumastos ng maraming pera sa Yetian City ay natural na isang natatanging panauhin ng Yetian City. Sa makatuwid, sa huling pagkakataong ito, gusto pa rin ni Luo Jin na hikayatin si Hananchen. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, at tumingin kay Guchu, Young Master Guchu, kailangan mong manood ng performance mamaya. Pagkatapos ng mga salita, sumang-ayon man si Guchu o hindi, dahan-daang naglakad si Han Sanchen patungo sa audience. Sumulyap sa lahat, si Han Sanchen ay sobrang dominante laban sa libu-libong tao, maaari ka nang magsimula ngayon, huwag mong sabihin na binubuli kita ng maraming tao, hahayaan mo na kita ng 3 trick. Pagkaraang bumagsak ang mga salita, inilagay ni Han Sanchen ang kanyang mga kamay sa likuran niya at buong pagmamalaki na tumayo. Damn you, ang dami namin, at nag-iisa ka, naglakas loob ka pa ring ay bully dito. Mula sa sandaling nagpanggap kang agresibo sa auction, nalaman kong isa kang napakawalandian na tao. Ngayon ay tila ikaw na nga. Okay, what I like most is to beat those who pretend to be aggressive. Since you dare to pretend here, then I will fucking dare to slap you in the face. Halika na mga kapatid. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, isang malaking grupo ng mga tao ang nanguna at sumugod patungo kay Han Sanchen. May mga pakinabang sa pagkakaroon ng malaking bilang ng mga tao, hindi bababa sa mga tuntunin ng momentum. Ano man ang antas ng paglilinang at kakayahan ng grupong ito ng mga tao, hindi may kakaila na ang eksena ng pag-atake nila ng magkakagrupo ay lubhang nakagigimbal. Lord Luo City, bagamat hindi ko alam kung bakit ginawa ito ng ginoong ito, isa rin siyang VIP sa auction sa Yetian City. Marahan na sinabi ni Guchu kay Luo Jin sa tabi niya, sa auction na ito, bagamat nasa limelight siya medyo kakaiba ito, at hindi masyadong maganda ang impact. Pero kung tutuusin, kinunan ito ng normal na procedures, kaya wala namang masama sa kanya. Gayunpaman, kung siya ay namatay dito ngayon, City Lord Luo, isipin mo ito, paano ito ikakalat ng mga taong may lihim na motibo sa labas. Tiyak na magiging chismis na may binugbog hanggang mamatay ng isang grupo ng mga tao nang bumalik siya sa Yetian City para mamili sa unang pagkakataon. Sa puntong ito, ang Luo City Lord ay hindi inaasahan. Ang kasalukuyang sukat ng Yetian City ay nakasalalay sa reputasyon at garantiya nito. Sa totoo lang, hindi mo na kailangang paalalahanan ang malungkot na anak. Si Luo ay kilala rin bilang isang lalaking may puso. Huwag kang mag-alala, naayos ko na ang mga gwardya na magtago sa paligid. Kung ang kagalang-galang na panauhin ay nasa anumang sitwasyong nagbabanta sa buhay, agad silang pupunta upang iligtas siya. Ang kompetisyon sa martial arts ay walang awa, at ang mga espada ay walang mga mata.
hindi maiiwasang matamba siya. Tumanggaw si Guchu, hanggat hindi nanganganib ang kanyang buhay, mas magaan ang pakiramdam niya. Sa oras na ito, si Han Sanchen sa field, na nakaharap sa rumaragasang karamihan, ay hindi umiwas kahit kaunti sa oras na ito, at tahimik pa ring nagkomento sa kanila. Papalapit na ito, papalapit pa rin ito. Hindi maiwasang makaramdam ng kaba para sa kanya, walang pakialam ang ekspresyon ni Ivory. Bagamat marami ang mga taong ito, lalo pat nasaktan si Han Sanchen, kahit na siya ay hindi man lang nasaktan, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kaligtasan ni Han Sanchen. Nang papalapit na ang mga tao kay Han Sanchen, halos hindi gumagalaw ang kanyang mga paa, halos hindi gumagalaw ang kanyang katawan ang momentum na lumiko sa kaliwa at kanan. Gayunpaman, ito ay isang maliit na hanay, ngunit ito ay mahimalang nakatakas sa karamihang dumating na parang alon, at ang mga taong naruroon ay natigilan. Ang lalaking ito, paano siya nakatakas sa epekto ng napakaraming tao? Napatulala ang ilang tao. Sa gayong matinding pag-atake, nakatakas si Han Sanchen. So what if he escaped? Now he simply falls into the encirclement, and he will die even worse. May nanghamak na sabi. Bagamat nakatakas siya mula sa unang araw ng junior high school, halatang sumunod din ang 15 mula sa likuran, umalangaw sa mga taong nasa harapan, at pinalibutan ng mahigpit si Han Sanchen. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!